Isang nakakatawang balita na ipapatawag ng House Prosecution Team ang court sheriff na sinapak noon ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa ito sa Davao City noong 2011. Abay tetestigo daw ito para sa impeachment trial. Kukunin daw ng House Prosecution Panel. Diyos ko po naman. Pati ba naman itong dating nangyari na hindi naman ito kasali sa magiging impeachment? Dating mayor pa si Vice President Sara noon pa ito nangyari. Kung ating pagbabasihan na naman ang ating konstitusyon. Ang sabi dito, the Supreme Court ruled that a public official can only be impeached for acts or omissions committed while they occupied that impeachable office and during their current term. Malinaw na malinaw ha? Current term. Ano ba ngayon si VP Sara? Vice President Sara ng Pilipinas. Nangyari yung sinapak ni Vice President Sara yung sheriff ay noong 2011, noong mayor pa siya ng Davao City. So ano ba ang reason behind bakit nila isasali itong sheriff na ito? Bakit ba nila ito ginagawa? Siyempre, for the kasiraan, para masiraan, demolition job. Alam naman nila sa sarili nila na kulang sa Senado, walang bilang. Kung meron man bilang, hindi sasapat 16 na boto para ma-impeach si Vice President Sara. So, kung matatalo na nga rin lang naman sa impeachment, sisiraan na lang nila. Gagamitin nila itong impeachment trial upang masiraan si VP Sara na siyang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Basang-basa na po namin ito, mga buwayang kongresista. So hindi malayo na ipapa-exclude ng defense team ang witness na ito, na sheriff na ito, no? Dahil irrelevant naman talaga sa kasong impeachment ngayon. So dito rin natin makikita ang halaga ng isang presiding officer. Kung si Senator Chis Escudero ang preside, posibleng siya ang mag-rule dito. Pero maaari din naman na mag-manifest yung mga senator judges na pagbotohan nila ito. Kasi nga, political process ang impeachment. So ang gagawin na lamang natin, tandaan na lamang natin ang mga pangalan ng mga senador na magdedesisyon ng taliwas sa resolution ng Korte Suprema. Base nga doon sa ating binasa kanina na ang public official ay maaaring ma-impeach kapag yung acts or omissions committed while they occupied that impeachable office during their current term. Yung sinapak niya yung sheriff noong 2011 ito. Maliwanag naman. Mayor pa si VP Sara noon. Ang pinapa-impeach po ninyo ay ito lamang ng Vice President na, si Vice President Sara. Maliwanag po iyan. So ayan, yan ang kasi ang problema sa mga buwayang kongresista na ito. Kaya hindi nyo makuha ang loob ng masa. Kasi pinagkakaisahan nyo si VP Sara, na which is ang mga Pilipino nakikisampat siya sa mga inaapi. Kitang-kita naman, Diyos ko, ginagamit nyo pa yung sheriff na yon noong mayor pa si VP Sara sa Davao City noong 2011, pati ba naman yun ay gagamitin ninyo sa impeachment na ito? Kasi isipin mo, anong connection nito sa impeachment case ni VP Sara? At sa ang articles of impeachment, ito papasok, itong sheriff na ito na sinuntok ni VP Sara noon. Hindi naman po impeachable ang mayor. Nangyari yung suntukan, nangyari po yung sinapak ni VP Sara yung isang sheriff noong mayor pa siya. At ang mayor po ay hindi impeachable. So, hindi natin makita kung papaano maging relevant itong sheriff na ito sa magiging impeachment trial laban kay VP Sara. At heto, may nakita akong video noon pa pala ito na kung saan ay binalita ng Billionaire News Channel itong si Representative Jinky Luistro na meron palang mga anomalya sa kanyang nasasakupan sa Batangas. May corruption din ba? At kaya nga ba atat si Luistro na mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto? Kasi nga naman kapag naging presidente si VP Sara sa 2028, mahahalungkat itong anomalya sa Batangas sa nasasakupan ni Jinky Luistro. Kaya pala ganun ang takot ni Luistro kay VP Sara. Panoorin natin ito. Nasa mga palamuti na sa kalsada
ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga ayun opisyal pala ng DPWH Batangas dahil sa Meron umano'y palang- overpriced Cat's Eye Project Oh. na binaklas din kalaunan. May reklamo Narito pala sa ang recent agenda Ombudsman. report ni Joash Si Malimba. Luistro, ko po. Madumi ka rin pala, Nagsumite ng Luistro. isang letter complaint sa Ombudsman. Ang grupong Bantay Trapiko, laban Bantay kina Batangas Trapiko. 2nd District Engineer Sonia Paglicawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel DPWH. Mendoza, at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, Tingnan mo San nga Pascual, naman. Bawan Diversion Road. Mhm. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization Ayun. at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Grabe. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Itong dots of Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos Ayun. ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang Oo nga, kalsada no? sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road Oy. studs, binaklas din ito Wala kalaunan na. dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Oh. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada Ayun, sa parte ng mga San Pascual butas. at Bawan, na mistulang bakas ng mga binaklas na Cat's Eye. Ang Grabe. dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura. Ay. Dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap Overpriced. namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply Ayun. at 3W Builders. Mm. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. 2 buwan ang nakalipas Ay, nang sabihin niya sila sa rin BNC pala? na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang Sila process rin po pala ang yung pagtatransfer. Sinabi ng contractor. complainant na may estimated 7,500 Cat's Eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 Ay. million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis Okay. na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Ay, Magalong, oo. kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng Cat's Ay. Eye. Kahit na around 1,800 11,000 pesos lang daw kada ang isang market price piraso. nito, including tax and installation. Overpriced nga. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Pero wala Okay. itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Yun lang. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, Walang kinakayang breakdown. 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Oh, Kung yun susumahin, lang. tila pinatungan ang proyekto ng Patong mahigit nga. 80 million pesos para sa ilang libong Ayun. road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Ay, yun lang. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga Cat's Eye upon removal. Yes. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig. Pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan Walang din namin hilan ng available. pahayag si Congresswoman Luistro, Oh. pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga Ngi. mensahe. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga respondent sa inihaing reklamo. Para sa agenda, Oh. Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nako po, Luistro. May baho ka rin pala. May reklamo ka rin pala sa ombudsman. Ano na kaya nangyari doon, ano? Parang wala yatang balita doon. Mahigit 16 million lang pala yung inaasahan na pondo doon sa Cat's Eye. Tapos, naging 76 million. Tapos yung nakalagay sa kontrata, kung di ako nagkakamali, 90 plus million yata. Pero walang breakdown. Para saan ba yung mga ganon? Bakit ganito? Ay wala pong breakdown. Nakalagay lang yung presyo ng kontrata, ng pondo. So kayo na po ang humusga. Kaya ganito sila kay VP Sara kasi
Natatakot sila na maungkat yung kanilang mga baho ngayong Marcos administration na kapag si VP Sara na po yung naging presidente sa 2028, lahat po ng mga baho ng mga kongresista na ito, lahat ng kasulok-sulukan, kasingit-singitan, lahat po yan mauungkat at lahat po talaga ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan ay mapapanagot po kapag si VP Sara na yung naging presidente sa 2028 elections. Ngayon, kayo na po ang humusga doon sa balita ng Billionaire News Channel. Sa tingin ninyo, may exclude ba itong sheriff na sinuntok dati ni VP Sara noong 2011 nang siya pa ay mayor sa Davao City na gagamitin ng House Prosecution Team laban kay VP Sara sa impeachment trial? Paboran kaya ng mga senator judge itong House Prosecution Team para maisama itong sheriff na to sa kanilang witness? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like nyo sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.